Bigla na lamang may nag-iwan ng basket na may lamang sanggol sa labas ng bahay ni Frost. May kasama yung letter, pero ilang salita lang ang laman noon at yun ay ang siya nga daw ang ama ng sanggol. Kaya paano na lang mahanap ni Frost ang ina ng anak niya? Mabuti na lang at nasa tabi niya ang mga magulang at sa tulong ng mga ito, nagawa niyang palakihin ng maayos ang bata. Ngunit paano na lang kung isang araw, malaman niya na ang bago palang teacher ng anak niya ay ang ina nito, ang babae na isang gabi lang niyang nakasama. Pagkapasok pa lang ni Claire sa classroom ng mga batang kanyang tuturuan, ay ingay na ang sumalubong sa kanya. May mga batang nagtatalo at meron din namang naglalaro, pero pinakamalala ay may nagbabatuhan din ng mga papel. Class? Medyo nilakasan ng principal ang boses para matigil ang mga ito. Kaalis pa lang ng teacher na nagbabantay sa mga ito, pero ganoon na ang nangyari. Sa isip tuloy ni Claire, mahirap pala ang kanyang pinasok. Good morning, Ma'am De Torres. Kahit makukulit ang mga ito, may paggalang pa rin naman. Sa bagay grade 1 na, kaya may alam na rin sila kahit papaano. I want you to meet your new teacher. Her name is Ma'am Claire. Pagpapakilala ng principal sabay tingin sa kanya nang ngumiti lang sa mga bata. Ang ilan ay ngumiti pabalik, pero ang iba ay nagbulungan. At dahil nga aalis na dito si Ma'am Perez ay si Ma'am Claire na ang bago niyong teacher. Huwag niyong papasakitin ang ulo niya ha? Huwag makukulit. Paalala ng principal. Si Ice po pinakamakulit. Sigaw ng isang bata. Nakita tuloy niya kung paano tignan ng Ice ang kaklase nito. Talaga namang nakakatakot na tingin na kahit sino matatakot sa klase ng tingin na yun. Maya-maya pa, nagpaalam na ang principal dahil marami pa itong gagawin. Kaya siya na lamang ang naiwan. Pwede niyo ba akong tulungan na pulutin ng mga papel? Tanong niya sa mga bata. May ilan na nagtaas ng kamay at tinulungan nga siya. Pero may isang imbis na tumutulong, nagdagdag lang ng mga papel sa sahig. Mabuti na nga lang talaga at mahaba ang kanyang pasensya. Matapos nilang maglinis, ipinakilala na ni Claire ang sarili niya sa mga bata. Saglit din na pagkukwento tsaka siya nagpasulat sa mga ito. Habang siya, chinek ang master list. Tinignan niya lang saglit at tinuruan niya ang mga bata. Masasabi ni Claire na maayos naman ang naging first day niya sa eskwelahan. Pag uwi niya nga sa bahay na kung saan lang siya nakatira, medyo nakaramdam ng lungkot si Claire nang maalala niya na naman ang tungkol sa anak niya. Ganoon siya kapag mag-isa. Ang pagiging masiyahin niyang guro at energetic bigla na lamang nawawala. Napapalitan iyon ng labis-labis na lungkot. Matapos ang saglit na pagbe-breakdown, uminom muna ng tubig si Claire tsaka niya ginawa ang mga kailangan niya pang tapusin. Umaasa na sa pamamagitan noon, makakalimutan niya pansamantala ang lahat. Ganun siya. Kailangan may ginagawa siya para hindi niya ito maalala. Samantala sa kabilang banda, nagwawala na naman ang batang si Ice. Halos araw-araw na ito iyon ginagawa. Kung sino-sino ang inaaway. Kung minsan nga ay kalilinis lang ng mga katulong, pero nagagawa pa rin ni Ice na magkalat at pahirapan ng mga ito. Ang masama pa, habang ginagawa yun, tuwang-tuwa ito. Sa bagay bata pa naman ito, ngunit kung minsan talaga, sobra na talaga ang ugali. Katulad na lamang ngayon, bigla na lang nitong pinagbatuhan ng mga gamit sa school. Ice, tumigil ka na please. Halos magmakaawa na ang mga katulong na tumigil na ito, pero tuloy pa rin ang bata. Anong nangyayari dito? Mabuti na lang at dumating si Doña Mila, ang lola ng bata. Lola, inaaway nila ako. Pagsusumbong ng batang si Ice. Magsasalita na sana ang isa sa mga maid at ipagtatanggol ang kanilang panig, pero pinatigil ito ni Doña Mila. Iwan niyo na muna kami. Utos pa nito. Agad namang tumango ang mga ito at iniwan ng maglola. You promise to Lola na magbe-behave ka na. Anito habang pinupunasan ng pawis ng apo. May nakahanda na namang face towel at yun ang ginamit ng ginang. Kailan po mawawala ng work si Daddy? Gusto ko po siyang magbantay sa akin pero wala po siya. Hindi niya po ba ako love? Nalulungkot na tanong ng bata sa lola. Huwag kang mag-isip ng ganyan, apo. Your father is working for your future. Gusto niyang maging maganda ang buhay mo. Tsaka diba, pag wala siya nandito naman kami ng lolo mo. Pero, Ice, apo, your fathers love you, okay?
Napipilitan na lang na tumango ang bata. Kinagabihan ay umuwi na si Frost. Medyo pagod siya dahil sa dami ng inasikaso kaya hindi niya sinasadyang, "Good evening, Daddy." Hindi niya napansin ang pagbati ng anak at nalagpasan ito. Nang akmang kakausapin niya na sana si Ice, tumakbo na palayo ang bata. "Asa na ang apo ko?" Takang tanong ng mami nito dahil paglabas ng ginang, wala na ang apo na sabi, sasalubungin daw ang daddy nito. "Nagtampo ata, Mama. Binati kasi ako pero hindi ko napansin." Paliwanag ni Frost. Napabuntong hininga na lamang ang ginang. "Ikaw na nga lang ang magulang ng bata." Pinutol nito agad ang kung anumang sasabihin pa ng ina. "Wala akong magagawa, Ma'am. Ako ang namumuno sa kumpanya at hindi na pwede si Dad. Isa pa para din ito sa kanyang kinabukasan." "Naiintindihan kita, anak. Nandito naman kami ng daddy mo, tanda ka namang tulungan. Pero wala ka man lang bang balak humanap ng magiging ina ni Ice?" "Ma'am, sa trabaho pa lang stress na ako. Tapos maghahanap pa ako ng babae. Don't worry, sisikapin ko na matapos agad ang lahat sa kumpanya. Para sa bahay ay saan ako na ang time ko." Napangiti na lang ang ginang sa naging tugon ng anak. Ayaw niya kasi na palagi na lang malungkot ang apo. Deserve rin naman ito ang sumaya. "Ma'am Claire, kamusta naman po si Ice?" Nasa may principal's office si Claire ng mga oras na yun para mag-time in at pumirma ng attendance. Matapos niyang ilapag ang ballpen, yon ang naging tanong ng kapwa niya guro. "Ice?" Ta kanyang tanong rito. Mahina namang natawa ang kanyang kausap. Oo nga pala, bago ka pa lang kaya hindi mo pa sila kilala. Pero si Ice ay isa sa mga estudyante mong lalaki. Hindi lang makulit ang batang yun, kundi may kasamaan din ng ugali. Parang hindi na pagtutuunan ng pansin ng magulang." Pagkukwento ni Teacher Mayan sa kanya. "Sige po," yun na lamang ang kanyang nasabi. Papunta na siya sa kanyang silid-aralan nang habulin siya nito. "Umaasa kami na sana ikaw na makakapagpatino sa kanya." Sabay tapik nito sa kanya. Dala ang isang bag, tinungo na ni Claire ang kanyang classroom. Ilang estudyante niya pa lang ang naroroon at wala pa ang iba. Naisipan niyang magtanong muna sa isa kung sino nga ba si Ice, pero bigla niya ring naalala na may nagsigaw pala ng pangalan ng bata kahapon. "Si Ice po, wala pa po siya." Sagot ng batang babae sa kanya. Maya-maya pa ay dumating na ang kanyang tinutukoy at kaagad naman itong itinuro ng napagtanungan niya. Nang tignan niya ang bata, walang kasaya-saya sa mukha nito. Gusto niya sanang kausapin na muna pero sunod-sunod na nagsidatingan ng mga estudyante niya hanggang sa magsimula na si Claire na magturo. Habang nagtuturo, pansin niyang abala ang batang si Ice sa ibang bagay at nababothered siya doon kaya maayos niya itong in-approach. Ice, pwede bang makinig ka na muna kay Ma'am?" Mahinahon niyang tanong rito. Wala rin naman kasi siyang mapapala kung sisigawan niya ito at pagtataasan ng boses. "Ayaw ko, alam ko na yan." Simpleng sagot nito at ipinagpatuloy ang ginagawang paglalaro. Napabuntong hininga na lamang siya at itinuloy ang pagtuturo. Matapos ang ilang subject ay recess na nila. Gustuhin niya mang iwang saglit ang mga estudyante niya, hindi niya magawa kahit na nagugutom na siya. Baka kasi ano na naman ang madatnan niya sa kanyang pagbabalik. Hindi niya naman inaasahan na dadalahan siya ni Teacher Mayan ng pagkain sa kanyang classroom. Para bang inaasahan na nito na hindi niya maiiwan ang kanyang mga estudyante. "I got you, girl." Mangiti pa sa labi nitong sabi. Gusto niya sanang bayaran ang nabili nito para sa kanya. Ngunit ayaw siya nitong pagbayarin. Habang sabay silang nagre-recess ni Teacher Mayan, bigla na lamang may sumigaw na isa sa mga estudyante niya sa labas ng classroom. Paglabas ni Claire, nakita niyang isang bata na nakaupo sa may sahig at nasa harapan nito si Ice. Ang ibang mga kaklase ng dalawa, wala namang magawa dahil natatakot sa batang si Ice. "Anong nangyari dito?" "Tinulak po ni Ice si Prince po." Sumbong agad ng isa at pinatunayan naman iyon ng ilan pang mga bata. Nang tignan niya si Ice, hindi naman ito nagsisisi. Masama pa nga ang tingin sa kaklase nito na umiiyak. "Dalhin na natin sa principal's office ang batang yan ng magtanda. Hindi lang madala ng past teacher niya dahil sa takot sa ama niya eh. Sobrang yaman pa naman pero pag ganyan, aba." Napapailing na lang nasabi ni Teacher Mayan. Sinubukang hawakan ni Claire si Ice ngunit hindi siya nito hinayaan kaya nakasunod lang sa kanilang dalawa ang bata.
What happened, Miss Sandoval? Nag-aalalang tanong ng principal tsaka ito napatingin sa batang si Ice. May tinulak pong kaklase ang bata. Iyak po ng iyak ang kaklase niya. Siguro naman po alam ninyong hindi tamang gawain yun. Si Ma'am May Ann na ang nagsalita para sa kanya. Ice, iho, bakit mo ginawa yun? Tanong ng principal ng eskwelahan, ngunit hindi sumagot ang bata. Siguro po'y dapat nang ipatawag ang magulang niyan para malaman ang pinagagagawa ng anak niya rito. Suggestion pa ng kasama niya, habang siya tahimik lang at napapaisip kung bakit ganoon na lamang umasta ang bata. May problema kaya ito? Miss Claire, napabalik lang siya sa wisyo dahil sa principal. Tatawagan ko na ang daddy ni Ice pero ikaw ang kakausap sa kanya at magpapaliwanag kung ano bang nangyari dahil ikaw ang guro ng bata. Napatango siya. Matapos ang usapan ay isinama niya ng estudyanteng si Ice na bumalik sa classroom. Ang mga kaklase nito na nag-uusap-usap ay mabilis na nagsitahimik at umayos ng kanilang upo. Nang makabalik sa kanyang table, chinek muna ni Claire kung sino ba ang guardian ng bata. Kahapon kasi ay scan lang naman ang ginawa niya. Medyo nahirapan siyang hanapin si Ice dahil nasa gitna pa. Pero ganoon na lamang ang gulat nang mabasa kung sino ang guardian ng bata. Frost Montefalcon? Hindi naman siguro, baka kapangalan lang. Pero bakit na mga oras na yun, bumilis ng sobra ang tibok ng kanyang puso? Hindi kaya si Ice Maverick Montefalcon ang anak niyang iniwan niya noon sa labas ng bahay ng ama nito? Uwian na pero nasa room pa rin ni Claire si Ice. Hinihintay kasi nila ang daddy nito. Sabi sa kanya ng principal, ito daw ang susundo sa bata. Isang huling paglakad ang ginawa niya at dumating ang daddy nito. Kung kanina ay gusto niyang malaman kung si Ice ba ang anak na iniwan niya sa labas ng bahay ng ama nito. Pero ngayon, parang gusto niyang questionin kung bakit kay bilis naman ang sagot. I'm here ma'am for my son. Napabalik lang siya sa ulirat nang sabihin iyon ng lalaki. Mabuti na lang pala't hindi siya nito namumukaan kasi kung oo, talaga namang yari na siya. About po kay Ice, may itinulak siyang kaklase. Iyak nang iyak ang kaklase niya. Ilang beses niya na rin daw pong ginawa yon. Daw? So hindi kayo sigurado? Tanong ng lalaki, sabay tingin sa anak na tahimik lamang. Ayon iyon sa naunang guro ng anak niyo at sa mga kaklase niya. Sinabi kong daw dahil galing sa iba. Isa pa'y miski ako nakikita ko na may iba siyang ugali. Matapang na sagot ni Claire sa lalaki. I'll talk to my son. Umasa kayong hindi na mauulit to. Paalis na sana ang mag-ama pero hinabol ni Claire ang dalawa at humarang sa daraanan ng mga ito. Pwede ko bang malaman kung nagkaroon ng problema ang inyong pamilya? Ang ina ng bata nasaan? Kakausapin ko na lang po ang anak ko, ma'am. Tsaka siya nito nilagpasan habang hawak-hawak sa kabilang kamay ang anak at dala rin ng bata ang bag nito. Napabuntong hininga na lamang si Claire. Napahawak din siya bigla sa kanyang dibdib dahil tila biglang nanikip yun. Nakamit niya na ang pangarap niyang maging guro, kaya siguro ngayon ipinapaalala sa kanya kung sino ang kailangan niyang iwanan noon at isang tabi para lang makamit yun. Habang si Frost kinakausap ang anak sa loob ng kanilang sasakyan. Why did you do that? Bakit mo tinulak ang kaklase mo? Itinuro ba namin yan sa'yo? Tanong nito sa bata na tahimik lang. Akala ni Frost hindi siya pagtutuunan ng pansin ng bata. Ngunit saglit siya nitong tinignan bago nagsalita. I'm jealous. Jealous? Saan ka naman nagsiselos? Binibigay ko naman lahat ng gusto mo. I'm working hard for you just to give everything you want. Tugon nito sa anak. Ngunit imbis na maintindihan siya ng bata, iba ang naging sagot nito. But I don't have a mother. Where is she? I can feel you. You don't love me. Tsaka ito agad na bumaba ng sasakyan dahil nasa bahay naman na sila. Nahilot na lang ni Frost ang sentido tsaka sinundan ng anak niya. Pagpasok niya ng mansyon, nakita ni Frost na nagiintay doon ang mami at daddy niya. Bakit ganoon ang bata? Hindi kami pinansin. Tanong ng dad ni Frost. Naupo muna sa kaharap na sofa nito tsaka sinagot ang tanong ng ama niya. Pinatawag ako ng principal at nakausap ko rin ng teacher niya. May tinulak daw na bata at iyak ng iyak. Hindi rin daw ito ang unang beses. Ngayon lang din nagawang sabihin sa akin. Namomroblemang saad ni Frost. Yan na nga bang sinasabi ko? Ma'am, alam niyo naman. Kailangan ka ng anak mo, Frost. Kailangan niya ang gabay mo. Wala na ngang ina ang bata tapos hindi ka pa maramdaman.
Maaaring ginagawa niya ang lahat dahil gusto niyang magpapansin sa'yo. Naiinggit daw siya sa kaklase niyang yun dahil may daddy at mommy sila. Nag-angat ng tingin si Frost at tinignan ang magiging reaksyon ng mga magulang. Bakit hindi mo kasi hanapin ang ina ng bata? Wika ng ginang. Tama ang mami mo. Bakit hindi yun ang gawin mo? Saad naman ang asawa nito. Paano ko gagawin yun kung hindi ko man lang alam ang pangalan at miski ang mukha nito hindi ko rin tanda? Isa pa nang iwan si Ice sa labas ng bahay ay sira ang mga CCTV. Paliwanag ni Frost sa mga magulang niya habang sobrang problemado at hindi na malaman ang kanyang gagawin. Kung ganoon ay humanap ka na ng magiging ina ni Ice. Kailangan niya ng isang ina. Buong pamilya gaya ng sabi ng bata. Yon ang kinaiinggitan niya sa mga kaklase niya. Gumawa ka ng paraan anak para mapasaya ang anak mo. Hindi na sumagot pa si Frost at pinuntahan na ang anak niya. Kumatok siya sa kwarto ni Ice, ngunit hindi siya pinagbuksan ng bata. Kaya naisip niyang pumasok na lang, total hindi naman nakalak yun. Kaya naman pala walang magbukas ng pinto sa kanya, tulog na pala ang bata. Inayos niya ang kumot nito at naupo sa tabi ng kama. I'm sorry son, if I don't know your mother. Alam ko na hindi kita masyadong naaalagaan, pero babawi ako sa'yo. Hinaplos nito ang mukha ng bata at bago pa magising ang bata, lumabas na ng silid ng bata si Frost. Habang sa kabilang banda ay labis na nalulungkot si Claire. Bumabalik sa kanyang ginawa niya noon, ang ginawa niyang pag-iwan sa anak niya. At ngayon eto na siguro ang karma niya. Ang makita kung ano bang naging masamang dulot ng pag-iwan niya sa anak niya. Dahil ang sanggol na iniwan niya noon ay ang estudyante niya ngayon. Hindi tuloy niya alam ang gagawin niya. Hindi makapag-focus si Frost sa ginagawa. Napapaisip kasi siya. Parang nakita niya na ang teacher ng anak niya. Ngunit hindi niya maalala kung saan. Ewan niya ba? Baka dulot na siguro ng stress kaya kung ano-ano ang kanyang naiisip. Matapos i-check ang mga gawa ng kanyang empleyado ay tumayo na ang lalaki. Tinignan ang pambisig na relo at nakitang malapit na ang oras ng uwian ng anak niya. Kaya nag-prepare na ito para sa pagsundo sa bata. Sa sekretarya niya ibinili ng lahat dahil kailangan niyang sunduin ang anak niya. Ang sabi niya ibabawi siya rito at yun ang gagawin niya. Samantala sa Little Havana Academy ay pansin ni Claire ang pagiging tahimik ni Ice. Tahimik lang ito. Mabuti nga yun dahil wala nang inaaway. Pero nakakabothered naman ang masyadong pagiging tahimik ng bata. Naisip niya tuloy na baka napagalitan ito ng ama. Kaya nilapitan niya ang bata. Total uwian naman na at ang mga bata hinihintay niya na lamang na sunduin ng magulang. Are you okay? Tanong niya sa bata. It's all your fault and your friend. My dad is mad at me and he scolded me. Mahal ka ng daddy mo, kaya niya ginagawa yon. Paliwanag niya sa bata. Gusto niyang yakapin si Ice dahil anak niya ito. Pero hindi yun magawa ni Claire dahil hindi naman alam ng bata ang tungkol sa katotohanan yun. Isa pa, baka may makakita sa kanya at kung ano pa ang isipin. Hindi niya ako mahal, ang trabaho lang niya ang mahal niya. May sasabihin pa sana si Claire kaso'y dumating na ang ama ng bata, ang ama ng anak niya. Let's go. Kitang-kita ni Claire kung paano magliwanag at sumilay ang saya sa mukha ng batang si Ice kaya pati siya ay napangiti rin. Magbabay ka muna kay teacher. Utos nito sa anak. Napilitan na nilingon siya ng bata at nagpaalam. Matapos iyon, sabay nang umalis ang mag-ama. Ang mga natitirang estudyante ay dumating na rin ang mga magulang. Nang mag-isa na lang si Claire, doon naman siya naging emosyonal. May kasalanan siya kung bakit nagkakagano ng anak niya. Malaki ang kasalanan niya. Pero ano bang magagawa niya? Kung hindi niya ito iniwan at ipinaubayan na lang sa ama nito ay baka namatay ito sa gutom noon ng sanggol pa lamang dahil miski siya hindi alam kung paano papakainin ng sarili. Tapos nang mag-ayos ng mga gamit niya si Claire nang biglang dumating ang co-teacher niya na si Mayan. Sabay na tayo. Aya nito sa kanya ngunit agad ding napansin ang pamumula ng kanyang mga mata na halatang galing sa pag-iyak. May problema ka ba? Si Ice bang dahilan? Grabe talaga ang batang yun, pati ang teacher napapaiyak na. Napapailing nitong sabi. Hindi ang bata. Sagot niya na lamang. Sige, kapag okay lang sa'yo na magkwento, nandito ko't handang makinig. Napangiti na lamang si Claire at gaya ng sabi ni Mayan, sabay na nga silang umuwi. Parehas na jeep ang kanilang sinakyan at habang nasa biyahe,
doon sila nakabuo ng kanilang kwentuhan. Napag-alaman na niya tuloy na si Mayan ay tulad niyang single rin at nangangarap na makita ang Prince Charming, pero habang wala pa, focus lang sa pagtuturo. Hindi naman magawang magkwento ni Claire tungkol sa buhay niya dahil nahihiya talaga siya sa kanyang ginawa. Tsaka na lang siguro kapag kaya niya na. Habang sa isang sikat na restaurant, nandoon ang mag-amang Frost at Ice para sa isang father and son bonding. Wala po kayong work, Daddy? Tanong ng bata. I have, pero maagang tinapos ni Daddy so I can be with you. Hindi lubos makapaniwala ang bata sa kanyang narinig at para bang panaginip lamang. Are you saying the truth po? Tingin mo ba niloloko kita? Umiling ang bata kaya napangiti na lang si Frost. Matapos kumain na mag-ama sa restaurant, dinala naman ni Frost ang anak sa isang park para magpahangin. Naupo ang dalawa sa isang bench. Galit ka ba kay Daddy? Napatingin na lamang ang bata sa daddy nito. I'm not mad at you po. Sagot ng batang si Ice. Tell me the truth, hindi ako magagalit. Totoo po yun, Daddy. Pero naiinggit po ako sa ibang bata kasi may mommy at daddy sila. But me, I only have you tapos sometimes busy pa po kayo sa trabaho. Nagkatinginan ng mag-ama. Gusto mo ba na mag-asawa na si Daddy? Saglit na katahimikan ang nangyari sa pagitan ng mag-ama. I'll think about that po, sagot ng bata kaya mahinang natawa si Frost. At dahil tingin niya'y uulan na, niyaya niya na ang anak niyang umuwi na. Pagka-uwi ng mag-ama, nag-aabang pala ang mga magulang ni Frost. Saan kayo galing na mag-ama? Kunwari ay nagtataray na tanong ng mami nito. Nagbanding lang po kami. Masayang sagot ng bata. Really? Hindi makapaniwalang tanong ng ginang. Muli sana na itong tatanungin ng apo pero tumungo na ang bata sa silid nito. Ang anak naman itong si Frost ay ayaw magkwento. Masaya ako nakikita kang bumabawi sa anak mo. Hindi ba masaya na makita siyang masaya? Halatang sobra mong napasaya ang bata. Natutuwang sabi ng ginang. Saglit na nagpaalam si Frost sa mami nito para sundan ang bata. Hindi niya na kailangan na kumatok sa pinto dahil bukas na yun. Kaya kitang-kita ni Frost kung paano tumalo ng bata sa kama dahil sa sobrang kasiyahan. Napangiti na lang din ito sa nakita. Masayang nagtuturo si Claire ng araw na yon. Very thankful siya na makalipas ang ilang oras na pagtuturo, wala pa rin namang nangyayaring pag-aaway sa pagitan ng mga estudyante. At ang batang si Ice ay behave na din. Halata ring nakikinig na ito. Kaya matapos ang isang subject at dahil recess na, nilapitan niya ang bata. Masaya ako na behave ka na. Huwag mo nang uulitin yun ha. Pero hindi sumagot ang bata. Sa takot na baka magalit pa ito, lumayo na rin si Claire. Kahit na gustong-gusto niyang makausap pa ng matagal ang anak niya. Bigla rin niyang naalala na may pamiting pala siya sa mga magulang ng bata. Tungkol lang sa kanyang mga estudyante. Sinabi niya rin naman sa GC na umaasa siya na maraming makakadalo. May mga ilang nag-respond pero meron ding nagsabi na susubukan daw maka-attend. Bago mag-lunchtime, nagsidatingan na ang mga magulang. Agad niyang ipinakilala ang sarili. Nang mapatingin nga lang siya kay Frost, ay medyo natigil siya sa pagsasalita niya. So, hello po. Pagbati muna ang ginawa niya tsaka ipinakilala ang sarili. I'm Claire Sandoval, ang bago pong teacher ng mga anak niyo. So, ang meeting na po ito is about lang po sa pagiging bagong guro ko sa mga bata. I promise you all po na gagawin ko lahat para maturuan ko sila ng maayos. Mas gusto namin kayo. Mukhang mas mabait kayo doon sa una. Saad ng isa na sinang-ayon na naman ng lahat. Ilang pagsasalita pa ang ginawa tungkol sa mga rules niya sa classroom hanggang sa iyon ay matapos at ang mga magulang naman ang nagsalita. Laking pasasalamat niya na nga lang na hindi na nabanggit pa ang batang si Ice. Matapos ang meeting, isinama na ng mga magulang ang kanilang anak pa uwi at sinabing ihahatid na lang mamaya pagkatapos ng tanghalian. Mabilis na nadako ang tingin ni Claire sa batang si Ice. Kitang-kita niya ang tingin sa mga batang nanay ang kasama. Puno ng lungkot ang mga mata nito. So, let's go? Yaya naman ng daddy nito. Tumango ang bata at sabay nang umalis ang dalawa. Habang siya, naiwan na maluha-luha na naman. Kasalanan niya naman kung bakit ganoon ang nararamdaman at kanyang nararanasan. Kung bakit sobrang sakit, lalo at nakikita mo ang sarili mong anak na naiinggit sa ibang bata. Pinakalma na lang ni Claire ang kanyang sarili.
Wala naman siyang mapapala sa pag-iyak at hindi rin ito mababago ang lahat. Siguro ay dapat na lang siyang mag-focus sa pagiging mabuting guro sa bata dahil wala na rin siyang karapatan pa na maging ina dito. Samantala ang mag-amang Frost at Ice ay nagtungo sa kumpanya ng mga Montefalcon. Ipapahatid na lang kasi ang pagkain ng dalawa sa office ni Frost. Tuwang-tuwa naman ang batang si Ice dahil noon lang ulit siya nakapunta sa lugar na pinagtatrabahuhan ng ama. Hindi na nito matandaan pa kung kailan ba yung huling beses. "Good afternoon po, sir." Bati sa kanya ng mga nakakasalubong. "Wow, Daddy!" Natutuwang sabi ng bata nang makarating na sila sa kanyang opisina. "Someday, ikaw na ang magmamanage nito." Anya sa bata sabay tingin dito. "Ayoko, Daddy. Malaki to, hindi ko po kaya." Mahina na lang natawa si Frost tsaka ginulo ang buhok ng anak niya. Maya-maya pa'y dumating na ang lunch ng mag-ama. Kasabay ang anak, kumain na si Frost. Enjoy na enjoy naman ang bata dahil walang istorbo sa kanila. Habang si Claire ay kasamang kumakain si Teacher Mian nang bigla na lang siyang natigil sa pagkain. Napansin din ito ang pamumula ng kanyang mga mata. "Bakit parang palagi ka na lang umiiyak o galing sa pag-iyak? Ano bang problema mo?" Napatigil na din ito sa pagkain dahil sa kanya. Umasa na lamang si Claire na ng mga oras na yun ay may makakaintindi sa kanya. Kaya nagkwento siya sa kapwa guro at habang nagkukwento ay napapatulo na lamang ang luha nito. Ngunit hindi naman niya binanggit na si Ice ang anak niya na kinailangang iwanan sa labas ng bahay ng ama nito. "Gusto mo siyang makasama?" Pero alam kong hindi po pwede. Mabilis niyang tugon. Nalungkot na lang tuloy si Mian at binigyan siya ng yakap. Pagkatapos nila magdramahan na dalawa, bumalik na sila sa pagkain. "Pero hindi ka ba natatakot na maghanap ang lalaking yun ng magiging ina ng anak mo at magiging masaya sila?" Pag-iling ang naging tugon ni Claire at nagawa pang umiti. Ngunit sa kanyang pagtalikod para maghugas ng pinggan sa pinakamalapit na lababo sa may labas ng room, doon na naman nagsituluan ang mga luha sa mata ni Claire. Mabilis niya nga lang inayos ang sarili dahil baka may makakita sa kanya. Naghilamos na siya tsaka hinugasan ng mga pinggan. Tsaka siya nagbalik sa pagpapanggap na masaya. Kahit na noon ay isa lang ang nais niyang mangyari. At iyon ay ang makasama ang anak na alam niya namang malabong mangyari. Kasi ano ba naman ang magiging laban niya, diba? Ginawa ni Claire ang lahat upang mapalapit sa kanyang anak. Kahit na sa tuwing lumalapit siya, hindi siya kinakausap ng bata at hindi pinapansin. Not until... "Teacher!" Mabilis niyang nilingon ng bata. Sa mga nakalipas na araw, wala na itong ginagawang hindi maganda. Nakikinig na rin sa klase at wala nang inaaway. "Why? May gusto ka bang sabihin?" Tanong niya sa batang si Ice. "Thank you po." Napangiti siya sa sinabi nito pero syempre, para saan naman ang thank you na yun? "Para saan naman yan? Mabait po kayo sa akin kahit hindi ko po kayo masyado kinakausap, kaya thank you po." Dala na rin ng damdamin, nayakap niya na lang ang bata. Mabuti na nga lang at napigilan niya ang pagtulo ng kanyang luha. "Sige, padating na ang mga kaklase mo, mamaya na lang ulit tayo mag-usap ha?" Tumango lang ang bata bilang tugon at bumalik sa ginagawa nitong pagdodrawing. Mabilis kasing mag-recess si Ice, samantala ang mga kaklase nito ay mabagal. Pero ang kantin naman ay katabi lang nila. Ngunit kahit na ganoon ay lumabas muna siya para i-check kung may iba bang nangyari. Baka mamaya'y may iba na namang estudyante niya ang nag-aaway. Habang nagtuturo, ganado si Claire dahil close na sila ng anak niya. Kinausap na siya nito at nag-thank you pa sa kanya. Sobrang energetic niya tuloy. Samantala sa opisina ni Frost, may kausap itong babae. Isang babae na inirereto ng mami niya sa kanya. Mukhang gusto talaga ng mga ito na mabigyan ng ina si Ice. Pilit man, nagagawa niyang makipag-usap sa babae na puro ang kwento lang ay tungkol sa sarili. Kaya nga ekis na agad sa kanya. Laking pasasalamat niya nga nang magpaalam ito na kailangan ng umalis at sinabing babalik na lamang. Kulang na lang, iparinig niya sa babae na salamat naman. Tumayo si Frost at naglakad-lakad sa kanyang opisina habang napapaisip. Kung may babaeng pipiliin niyang maging ina ng kanyang anak, sino naman kaya yun? Biglang pumasok sa isipan niya ang teacher ng anak niya. Hindi bilang magiging ina nito, kundi ang hindi niya pa nga pala natatanong ang guro kung nagkita na ba sila before.
Mabilis na tinapos ni Frost ang mga gawain para maagang masundo ang bata. Gusto nga rin niya kasing makausap ang guro. Mabuti na lang at maaga siyang umalis ng kumpanya. Kung hindi malilate siya ng sundo. Traffic pa naman. Nang makarating siya sa eskwelahan, medyo madami na rin ang naghihintay para sa pag-uwi ng mga bata at may ilang mga magulang na rin. Yung iba kasi ay sundo lang o driver. Pero maganda na rin yung ikaw mismo ang sumusundo sa anak mo at hindi yung puro pasundo lang. Pagdating niya sa room ng anak ay ilang bata ang naroroon. Sa bagay grade 1 pa lang naman kaya maaga ang uwian at hands-on talaga ang mga magulang sa kanilang mga anak. Son, pagtawag niya sa anak, nakasalukuyang kausap ang guro na mabilis ding napunta ang atensyon sa kanya. Daddy! Masayang lumapit sa kanya ang bata at yumakap. Hindi rin naman siya nagpatumpik-tumpik pa at kinausap ang guro nito. Daddy, wala na po akong ginagawa. Pagtatanggol agad ni Ice sa sarili. Mahinan lang tuloy silang natawa dahil sa bata. Ano ho bang gusto niyong pag-usapan? Kung tungkol kay Ice, okay na po ang bata. Wala na siyang inaaway at nakikinig na rin ho sa klase. Aning guro habang may inaayos itong ilang activity ng mga bata. Did we met before? Yun naman talaga ang pakay ni Frost, kaya tinanong niya. Sir? Takang tanong nito. Parang familiar sa akin ang mukha mo, pero hindi ko lang maalala kung saan kita nakita. Okay. Nasabi niya na lang. Tsaka sila sabay na patingin kay Ice na naglalaro sa labas ng classroom kasama ang isa sa mga kaklase nito na wala pang sundo. Nakakatuwa ang improvement ng anak niyo, sir. Mabilis na nabaling ang atensyon niya sa guro at nagsimulang magkwento dito. Hindi madali na magpalaki ng bata na mag-isa mo lang. Nandiyan naman ang mga magulang ko. Pero walang mami si Ice. Siguro, kinailangan niya na talagang mag-open up ng mga oras na yun. Kaya pati sa teacher ng anak, nagawa niyang magkwento. Kung ganun, ay ang galing niyo po pala. Namamanghang sabi ng guro sa kanya. Magaling? No. I have my flaws as a father. Ngayon pa lang ako nakakabawi sa anak ko. Ani Frost, pero ang teacher ni Ice patuloy pa rin na nakikinig sa kanya. I was just asking myself, how could the mother leave her child just like that? Paano kung hindi ko agad nakita ang bata? Pati tuloy ang pangyayaring iyon ay naikwento na nito. Base sa kwento nyo, parang iniwan lang sa inyo ang bata. Yeah, outside my house. Nakalagay sa basket at may letter pa doon na nagsasabing anak ko ang bata. Pero paano nagawa ng isang ina ang ganoong klaseng bagay? Pangungwestiyon ni Frost, umaasa na may isasagot ang guro sa kanya. Natigil na nga lang siya sa pagkukwento nang mapansin niya na naluluha na ang teacher ng anak niya. Miss Sandoval, is there a problem? Naitanong niya na lang dito dahil hindi na malaman ni Frost kung ano ang sasabihin. Baka kasi kasalanan naman niya. Nadala ito sa kwento niya. May sasabihin pa nga sana siya pero bumalik na si Ice dahil tapos na itong makipaglaro sa batang kaklase. Sinusundo na rin ang kaklase ng anak niya. Bago siya tuluyang umalis kasamang anak na si Ice, ay muling nilingon ni Frost si Miss Sandoval. Nakaramdam siya ng kapanatagan nang mukhang maayos na ito at hindi na rin umiiyak. May ngiti sa labi na umuwi ang mag-amang Frost at Ice. Ngunit ang ngiti sa labi ni Frost, mabilis na nawala dahil may babae palang naghihintay sa kanya. Walang iba kundi ang kausap niya lang din kanina sa kumpanya na nagpaalam na aalis muna. Ngunit bakit naman nasa bahay na nila ito ngayon? Hello! Lumapit ito sa anak niyang si Ice at binati ang bata. Napipilitan na tinanggap ni Ice ang chocolate na ibinibigay ng babae. Tsaka ito pilit na ngumiti. So I'm here because I want to meet your child. Kunwari ay nahihiya pa nitong sabi. Tsaka napatingin sa mga magulang niya na natutuwa naman sa babae. Nilagpasan niya lang ito kasama ng anak niya. Naiwan tuloy ang babae na kausap ang mga magulang ni Frost. Tita, do you think magugustuhan ako ng anak ni Frost? Maarting tanong ni Angelica. Of course, he will like you. Napangiti na lamang ang babae sa nakuhang tugon pero sa nakikita niya mukhang mahihirapan pa pero madali namang manguto ng bata. Matapos magbihis, bumaba ang mag-ama. Medyo nauna nga lang ng kaunti si Ai sa daddy nito. How's school? Tanong ni Angelica sa bata. Pinilit pa ng babae na umupo ang bata sa tabi nito. Ngunit ayaw nito at doon pumesto sa kaharap na sofa.
It's fine po. Magalang na sagot ni Ice. Sa totoo lang, hindi siya komportable sa babae. Sa nakikita kasi ng bata ay mukhang napipilitan lang ang babae na siya'y kausapin. Dito magdi-dinner si Angelica. Kabababa pa lang ni Frost pero ayun na agad ang naging bungad ng kanyang ina. Medyo nakaramdam tuloy siya ng inis sa babae. Mabuti na lang at inaya ito ng ina niya sa may kusina. Kaya siya at ang anak niya na lang ang naiwan sa may sala. Ang daddy niya kasi may aayusin lang daw sa kwarto nito at ng kanyang mami. Daddy, is she your girlfriend? Tanong ni Ice matapos niya itong tabihan. She's not my girlfriend, don't worry. Mabilis niyang tugon sa bata. Nagkwentuhan pa ang mag-ama tungkol sa mga nangyari sa school hanggang sa hindi na nila namalayan ang oras ng hapunan. Tinulungan ko si tita. Sa paraan pa ng pagsabi nito noon, halatang halata na nagpapa-impress pero hindi niya pinansin ng babae. Nilagpasan niya ito. Ang anak niya kasing si Ice ay nauna sa may dining. Hindi naman inaasahan ni Frost na hahabulin siya ng babae at magagawa pang hawakan ng braso niya para lang sabihin ng, "Your son is handsome, mana sa ama." Sa inis niya sa babae, mabilis niyang binawi ang braso dito. Habang naghahapunan sila, ay si Angelica lang ang maingay at panay ang kwento. Kulang na nga lang mag-earphone silang mag-ama. Sa tuwing magtatama ang mata nila ni Ice ay halatang halata ni Frost na iritado na ang anak niya. Samantala sa kabilang banda, mag-isang naghahaponan si Claire pero masaya naman siya. Ayos na sila ng anak niya. Matapos kumain, niligpit na rin agad ang pinagkainan tsaka ginawa ang kanyang lesson plan. Nang bigla niya namang naalala ang naitanong ni Frost sa kanya. Paano nagagawa ng isang ina na iwan ng anak? Halatang galit ito sa ina ng anak. Galit sa kanya. Pero ano bang magagawa niya? Kailangan niyang gawin iyon ng mga oras na yun. Kaysa naman mamatay ang anak nilang si Ice sa gutom kasama siya. Kinabukasan, maagang pumasok si Claire. Sakto naman na maaga ring pumasok ang anak niyang si Ice na hinatid ng daddy nito. Bye daddy! Kitang-kita niya pa kung paano ito kumuway sa ama habang may ngiti sa labi. Napangiti na lang tuloy si Claire. Ngunit ang ngiti na yun ay mabilis na nawala nang magkwento sa kanyang anak. There's a woman in our house last night, teacher, and I think she likes my daddy. Matapos nitong ilapag ang bag sa upuan, lumapit ito sa kanya at itinuloy ang pakikipagkwentuhan. But I don't like her. But why? Halatang napipilitan lang siya nakausapin ako and I think she's not really nice. Mahina na lang na natawa si Claire sa pagiging judgmental ng anak pero aaminin niya na nakaramdam siya ng saya sa sinabi nito. I want to have my mother like you, teacher. Why me? Aniya habang nakaturo sa sarili. Because you're the nice one and not fake. May sasabihin pa sana si Claire kay Ice at gusto niya pa sana makausap ng mas matagal kaso lang dumating na ang isa sa mga kaklase nito at kalaro kaya hindi na nakipag-usap pa ang bata. Inintindi niya na lamang iyon pero hindi maikakaila ni Claire na napasaya siya ng anak sa sinabi nito. Lumipas sa mga araw, mas lalong naging close sina Claire at si Ice sa isa't isa. Masaya si Claire dahil doon. Kahit kasi sa school lang nakakasama niyang anak. Not until, Tita Angelica, ano pong ginagawa niyo dito? Tanong ng bata sa babaeng may gusto sa daddy nito. Bakit kasi itong sumusundo sa kanya, hindi ang daddy niya? Ako ang sundo mo. Your lola is waiting in the car. So let's go? Si daddy po. Halatang ayaw pa nitong sumama kay Angelica na halatang naiinip na at gusto na lang na sumama ang bata. May tinatapos lang siya. Nandito naman ako at ang lola mo. Hindi ka namin pababayaan. Hinawakan na rin ng babae ang isang kamay ng bata. Nalungkot siyang nilingon ni Ice at kumuway sa kanya. Pilit lang nang umiti si Claire at kumuway din pabalik sa bata. Nakaramdam siya ng sakit sa kanyang dibdib. Halatang wala siyang laban sa babae kung magugustuhan din ito ni Frost. Mukhang galing sa mayaman o kilalang pamilya. Pero siya, sino ba naman siya? Iniwan nga niya ang anak niya noon dahil hindi niya kayang buhayin. Nalabis-labis niyang pinagsisisihan ngayon. Hindi ka man lang ba magti-thank you kay Angelica? Siya mismo ang sumundo kay Ice sa room nito. Imbis na matuwa, nainis si Frost sa kanyang narinig. Sana pala'y siya na lang ang sumundo.
I told you na kaya ko namang tapusin agad. Pero sabi niyo kayo na ang susundo kaya bakit ang babaeng yan? Wala naman doon ang anak niya kaya nagagawang magsalita ni Frost ng ganoon. I just want to help Frost. Ayon ang kinaiinis niya sa babae. Masyado itong feeling close. Hindi porke close ito sa mga magulang, close na rin sila. Thanks for that. Walang emosyon niyang sabi at tinalikuran ng mga ito. Gusto niya munang uminom ng tubig, ngunit hinabol siya ng babae. Why don't you want me? Tanggap ko naman ang anak mo. Ginagawa ko naman ang lahat sa'yo, pero bakit ayaw mo pa rin sa akin? Diretsahang tanong ni Angelica sa kanya. Mahinang natawa si Frost, tsaka tinapat ang babae. Ayoko sa babaeng ipinipilit ang sarili sa akin at ganun ka. Hindi niya na hinayaan pang masagot ni Angelica at tuluyan na itong iniwan. Pagbaba ng batang si Ice, nandoon pa rin si Angelica. Ngunit ang kausap naman ito ay ang mga magulang ni Frost at ang kanilang pinagkukwentuhan ay si Ice. Ice, if magpapakasal ang daddy mo, okay lang ba sa'yo? Tanong ng ginang. Hindi agad nakasagot si Ice. Marahil ay nabigla sa naging tanong ng lola. If daddy loves the girl and she wants her, then it's fine with me po. Ang mukha ni Angelica na nakangiti, mabilis na nawala. Napalitan iyon ng inis sa bata. Ngunit agad ding inayos ang muka dahil baka kasi siya'y makita. Ganoon ba? Maganda nga yan na po. Natutuwang sabi ng ginang. Sa inis ni Angelica, napaalis na lang ito doon at sinabing babalik na lamang. Si Frost ay natatawang kinausap ang anak matapos silang iwan ng lolo at lola nito. You don't like Angelica for me? Narinig kasi nito ang usapan. Tumangulang ang bata. Parehas tayo. Ayaw ko din sa kanya. Nagtawanan tuloy ang mag-ama. But daddy, I want someone for you. Muling natuon ang atensyon ni Frost sa anak at hinintay ang sasabihin. Si Teacher Claire, bagay po kayo. Suggestion ng bata at ang sinabing iyon ng anak hindi na nawala sa isip ni Frost. Ibig sabihin lamang noon, gusto nito ang guro para sa kanya. Well, kahit naman sa kanya, mas better si Ma'am Claire kaysa kay Angelica na minsan ay namamlastik. Kinabukasan ay si Frost ang naghatid sa anak niya sa eskwelahan. Good morning, teacher. Bati ng bata kay Claire. Napangiti na lamang ang babae tsaka ito napatingin sa kanya. Good morning din. Bati nito kay Ice. Matapos makapagpaalam sa anak ay umalis din si Frost. Hindi naman niya inaasahan na susundan siya ni Ma'am Claire. Pwede ba kitang makausap mamaya? Minagawa na naman ba ang anak ko? Yun agad ang naitanong ni Frost. Pero pag-iling ang naging tugon ng guro. May kailangan lang akong sabihin. Hindi alam ni Frost kung bakit pero napatango na lang siya. Kaya si Claire naiwan na tila ba nagsisisi sa ginawa niya. Handa na nga ba talaga siya? O natatakot lang talaga siya na sumaya sa ibang anak niya kaya gusto niyang mapaaga ang pag-amin niya? Maagang tinapos ni Frost ang mga gawain niya sa kumpanya para masundo ng maaga ang anak at para na rin sa pag-uusap nilang dalawa ni Claire. Kahit hindi niya alam kung ano bang dapat nilang pag-usapan. Pagdating niya sa classroom, wala na ang mga estudyante. Habang ang anak niyang si Ice, nakita niyang naglalaro sa may labas ng classroom. May kasama naman ito kaya siya'y panatag. Salamat sa pagpunta. Panimula ng babae. Ano bang pag-uusapan natin? Saglit na napayuko si Claire. Hindi alam kung anong sasabihin. Pansin niya rin na parang hindi ito handa. Ano ba kasi talagang kailangan nilang pag-usapan? Bakit parang mabigat? Ilang taon na rin ang nakakaraan. Simula nang magawa ko yung napakalaking kasalanan. Nagkatitigan silang dalawa ng babae. And what is it? Upang malaman ay tinanong niya. May iniwan akong sanggol. Iniwan ko ang anak ko. Biglang kumabog ang dibdib ni Frost. Huwag nitong sabihin na... Ako ang ina ni Frost. Ako ang babaeng nag-iwan ng basket na may lamang sanggol sa labas ng bahay mo. At gumawa ng sulat. At doon na nagsipatakan ng mga luha nito habang siya hindi malaman kung anong mararamdaman niya. Lingid sa kaalaman ng dalawa na narinig ng batang si Ice ang usapan. Si teacher ang mami ko? Ang kalaro kasi nito'y nasundo at umuwi na. Hindi naman inaasahan ng bata na maririnig nito ang usapan. Unti-unting nagsipatakan ng mga luha mula sa mata ng bata. Tsaka ito tumakbo palayo sa room kung saan nandoon ang daddy niya at ang teacher niyang mami niya pala. Ako yung babae na naka one night stand mo sa bar na madalas mong pinupuntahan noon. Kaya nabuo si Ice.
Kinailangan kong gawin yun dahil ayoko mahirapan ng bata na parehas kaming mamatay sa gutom. Ngayon kung hindi mo ko mapapatawad, then it's fine with me. At kung ayaw mo na ako makita, ako na lang ang lalayo. Tatalikod na sana si Claire pero nagulat na lamang siya nang hawakan siya ni Frost at mahigpit siya nitong niyakap. Hindi ka man lang ba magagalit sa akin? Hindi ka ba galit sa babaeng nag-iwan ng sarili niyang anak? Kaya sigawan mo na ako. Ayos lang. Tatanggapin ko ang lahat ng masasakit na salitang ibabato mo sa akin. Bakit ko gagawin yun? Magsasayang lang ako ng oras sa sandaling gawin ko yun. Tugon ni Frost kay Claire. Ilalayo mo na ba ang bata? Hindi mo na siya dito papapasukin? Mahinang natawa si Frost sa naging tanong ng babae sa kanya. Why would I do that? Maganda nga na sarili niyang mami ang nagtuturo sa kanya. Well, explain it to him. So let's go? Napasunod na lamang si Claire sa kanya. Ngunit agad silang kinabahan na dalawa dahil sa kanilang paglabas, wala na doon si Ice. Wala na rin ang kalaro nito. Nasaan na siya? Puno ng takot na tanong ni Claire. Napatakbo tuloy silang dalawa palabas ng eskwelahan para hanapin ang bata. Ice! Naisigaw nila ng sabay nang makita kung sino ang pinagkakaguluhan ng mga tao sa labas. Nakahandusay kasi sa may tabing kalsada ang bata. Nabangga ang bata ng sasakyan. Sigaw ng isa. Agad binuhat ni Frost ang anak nila. Dinala nila ito sa pinakamalapit na hospital upang doon ito ay magamot. Habang inaasikaso ng mga doktor ang bata, ay panay naman ang dasal ni Claire. Kulang na nga lang sisihin nito ang sarili sa nangyari. Kasalanan ko to. Kung hindi kita kinausap, nakauwi sana kayo agad. Hindi sana nangyari to. Ani Claire habang nayuyuko. Accident happens. Ang iniisip ko lang ay kung bakit siya lumabas. Napatayo na lang si Claire at nagpalakad-lakad. Kapag may nangyari na masama sa bata, hindi ko alam kung mapapatawad ko bang sarili ko. Upang pakalmahin ito, niyakap ni Frost ang babae. Yun nga lang maya-maya pa, dumating na ang mga magulang ni Frost na sinabihan ito tungkol sa nangyari. Ngunit kasama ng dalawa si Angelica na kunwaring nag-aalala sa bata. What happened ba? Tanong nito tsaka napatingin kay Claire. Anong nangyari? Nagpabaya ka ba kaya hindi mo nabantayan ang estudyante mo? Paninisi nito dahil hindi naman alam ang nangyari. Could you just shut up, Angelica? Hindi ka nakakatulong. Galit na saway ni Frost sa babaeng mabilis namang natahimik. Nang lumabas ang doktor na nag-aasikaso kay Ice, ay si Frost agad ang lumapit. Hindi napuruhan ng bata, ngunit nagtamo siya ng minor injuries, but we should be thankful na walang head damage. Thank you, Doc. Napanatag na si Frost ngunit si Angelica tila ba away talaga ang ipinunta doon. Ayos na si Ice, makakaalis ka na ma'am. Utos nito kay Claire na para bang takot na takot ito sa babae. Aalis na nga sana si Claire dahil ayaw niya ng gulo. Ngunit pinigilan siya ni Frost. Frost, bakit ba ayaw mo siyang paalisin? Teacher lang naman yan. Reklamo pa ni Angelica. Kaya mas lalo lang nainis si Frost at nakapagsalita ng hindi maganda sa harapan ng kanyang mga magulang. Bakit ikaw? Ano ka ba? Ano ba kita? Gusto ka ng mga magulang ko para sa akin, pero ako ayoko sa'yo. Mahirap bang intindihin yung hindi kita gusto? Natamimi tuloy ang babae tsaka ito na pa-walk out. Bakit naman ganun ang sinabi mo? Iyon ang totoo, ma'am. Gusto kong sabihin nyo ng diretsahan. Napatingin ang ginang kay Claire. Kaya napalunok na lamang ang babae. Hindi niya alam ang gagawin. Paano kapag nalaman ng mga ito na siya ang ina ni Ice? May relasyon ba kayong dalawa? Pagtukoy nito sa kanya at kay Frost. Wala po. Mabilis niyang sagot. Napatango na lamang ang ginang habang ang asawa nito'y tahimik lamang. Nang silang dalawa na lang ni Frost ang naiwan, doon na siya kinausap ng lalaki. Pagpasensyaan mo na ang mami ko. May intindihan ko naman siya kung magalit rin siya sa akin sa sandaling malaman niya na ako nga yung ina ni Ice. Sila na lolo at lola lang ay nagawang alagaan ng bata. Pero ako na ina ay hindi. Wika ni Claire. Matapos nilang mag-usap na dalawa, pumasok na sina Claire at Frost sa silid kung saan nandoon ang kanilang anak. Agad namang lumabas sa mga magulang ni Frost kaya silang dalawa na lamang ang naiwan sa loob. I'm so thankful na naniwala ka na anak mo talaga ang bata. Bakit hindi kung kamukha ko ang anak natin? Nagkatinginan silang dalawa.
Ngunit siya rin ang agad na pumutol sa tinginang yun. Hindi niya kasi makayanan ng binibigay na tingin ni Frost para siyang matutunaw. Sana lang sa sandaling malaman niya na ako pala ang mami niya, na hindi niya nakasama ng ilang taon dahil iniwan siya. Hindi siya magalit sa akin. Saad ni Claire. Maiintindihan ka niya. Matalino ang anak natin kaya sa sandaling magpaliwanag ka, alam kong maiintindihan ka niya. Napangiti na lamang si Claire. Sabay nilang ibinalik ni Frost ang atensyon sa kanilang anak. Lubos-lubos ang kanyang pasasalamat na naiintindihan siya ni Frost. Wala man lang siyang natanggap na kahit na anong masamang salita mula rito. Pero alam ko kung sa paanong paraan ka makakabawi sa anak natin. Napatingin siya kay Frost dahil sa sinabi nito. Paano? Pakasalan mo ko. Pakasalan? Pero hindi naman natin mahal ang isa't isa. Hindi pagsang-ayon ni Claire sa gustong mangyari ng lalaki. Gusto mong makabawi sa anak natin, hindi ba? Ipapaayos ko ang lahat at malalaman nila na ikaw ang ina niya. Sa ngayon ay ang bata ang isipin natin. Napatingin si Claire sa anak na tulog pa rin. Wala nang natanggap pang tugon si Frost sa kanya. Mukha namang naintindihan nito ang nais niyang parating. Kaya iniwan na muna siya sa loob ng silid. Paglabas naman ni Frost sa silid ay ang mami at daddy niya ang sumalubong sa lalaki. Anong meron sa inyo ng guro na yon? Tanong ng mami nito. Mom, pagpapakalma nito sa ina na tila ba inis na inis sa mga oras na yon. Sabihin mo kasi sa akin, hindi yung umaasa kami na si Angelica ang pipiliin mo. Napabuntong hininga na lamang si Frost. I don't like Angelica. Ang teacher ng anak mo gusto mo? Hindi siya agad nakasagot. Mag-isip-isip ka, Frost, kung siya ba ang gusto mong maging ina ng anak mo. Saad nito tsaka siya iniwan. Ang daddy niya lang ay napasunod na lang din sa asawa. Napahilot na lang si Frost sa kanyang sentido. Ngunit kahit ano pang sabihin ng mga magulang niya, hindi na magbabago ang kanyang isip. Si Claire ang gusto niyang maging ina ng bata. Tutal, eto naman talaga ang ina ni Ice. Bibigyan niya ng chance ang babae na makabawi sa anak nila. Dahil kailangan pang umuwi ni Claire, ay nagpaalam muna ito kay Frost at sinabing babalik na lang. Ihahatid na kita. Alok ng lalaki. Ngunit pag-iling ang naging tugon niya. Hindi na kailangan ng anak natin ng bantay. Napipilitan na lang na napatango si Frost nang hindi na siya hinabol pa nito na panatag na si Claire. Saglit lang siyang nagbihis sa bahay at inayos sa mga gamit at bumalik din agad sa hospital para sa anak niya. Pero hindi na si Frost ang naabutan niyang nagbabantay sa bata, kundi ang lolo at lola na nito o ang mga magulang ni Frost. Kung mag-alala ka para sa bata ay parang hindi ka basta guro lang. Umamin ka na, may relasyon ba kayo ng anak ko? Siguradong nagsisinungaling ka lang at tumatanggi kung anong totoo. Wala po talaga kaming relasyon ni Frost, pero ako po ang... Hindi na tuloy-tuloy ni Claire ang nais sabihin, sumabay pa ang nagbabagang tingin ng ginang sa kanya. At sa tingin mo hahayaan kita? Hahayaan ka namin? Kung ang anak namin ay nauto, pues hindi kami. Hindi ka pwedeng basta babalik na lang at magkukunwari na ayos lang ang lahat. Hindi pwede ang ganoon. Umalis ka rito. Umalis ka dito. Tinulak-tulak siya ng mami ni Frost hanggang nasa labas na sila ng hospital room. Gusto ko lang pong makasama ang anak ko. Umiiyak nang sabi ni Claire. Anak, wala kang anak kaya umalis ka dito. Umalis ka na lang ulit. Nakahawak na sa may dibdib na wika ng ginang, kaya sa takot ni Claire na baka ano pang mangyari, napaalis na lamang ang babae. Kasabay ng pagtalikod niya ay ang pagpatak din ng luha mula sa kanyang mga mata. Natakot siya. Naulit na naman. Natakot na naman siya. Samantala si Frost ay kagagaling lang sa isang fast food chain. Bumili kasi siya ng pagkain para na rin sa pagbalik ni Claire ay meron itong makakain. Pero wala siyang Claire na naabutan, bagkos ay ang mga magulang niya ang naroroon at naghihintay sa kanya. Kanina'y binili niya ang anak sa isa sa mga nurse, pero ngayon ay ang mga magulang niya ang bantay. Si Claire, mahinahon itong tanong sa mga magulang. Ang babaeng yon, huwag mo na nga siyang hanapin pa, pinaalis ko na. Tugon ng ginang. What? Napataas na ang boses na pagtatanong ni Frost. Huwag mong pagtaasan ng boses ang mami mo. Saway ng Ginoo sa anak nito. Why did you do that? Wala namang ginagawa sa inyong tao. Dagdag pa ni Frost. Alam na namin. Sinabi sa amin ng babaeng yun ang katotohanan na siya ang ina ni Ice.
Ang kapal ng mukha ng babaeng yun, naguluhin pa kayo ng bata. Pangangatwiran ng ginang kung bakit nito nagawa ang pananaboy kay Claire. Guluhin? Wala siyang nais na guluhin, ma'am. Gusto niyang bumawi. Gusto niyang bumawi sa anak namin. Sa ginawa niyo, makakabawi pa ba siya? Baka hindi na bumalik yun. Namomroblemang sabi ni Frost. Nandiyan naman si... Dahil alam na ni Frost kung sino ang sasabihin ng mami nito, pinutol niya na at siya mismo ang nagsabi. Si Angelica? Bakit niyo ba pinagpipilitan ng babaeng yun? Hindi ko siya gusto at hindi siya gusto ng apo ninyo. Tsaka nito inis na iniwan ng mga magulang. Hindi niya pa naman alam kung saan nakatira si Claire, kaya paano niya hanapin? Isa pa, kung itatanong niya naman sa principal ng eskwelahan, baka iba pa ang isipin. Bakit naman kasi nangailan pa ang mami niya? Gumulo na naman tuloy. Wala nang pamimilian pa si Frost kundi ang kontakin ng principal at magtanong dito tungkol kay Claire. Laking pasasalamat naman niya nang sinagot agad ng babaeng principal ang kanyang tawag. Noong una'y nagdadalawang isip pa kung sasabihin, pero nang sabihin niya na magiging safe naman ang information na ibibigay nito at kailangan talaga niya, ay binigay naman ito sa kanyang address kung saan nakatira si Claire. Agad siyang nagpunta sa nasabing address. Wala na nga siyang pakailam kung umuulan. Mabilis siyang kumatok sa pinto ng bahay. Medyo basa dahil naulanan. Basang-basa ka, ani Claire nang pagbuksan siya nito ng pinto. Bakit ka umalis? Hindi mo man lang ako hinintay. Imbis na sagutin siya, pinapasok na lamang siya ng babae sa loob ng bahay. Halatang nag-aalala dahil naulanan siya. Magkakasakit ka sa ginagawa mo. Inabutan siya nito ng tuwalya. Hindi niya naman iyon ginamit. Wala siyang pakailam kahit na magkasakit siya. Para kay Frost ay mas masakit kung mawawala na naman ng ina ang anak niya. Huwag mong isipin ang mga sinabi ni Mami. Don't mind her. Ang importante dito ay ang anak natin. Hindi ka nakakagulo. Mabilis na tumalikod ang babae. Hahakbang na sana ito ngunit mabilis niyang napigilan. Hindi ka ba nagsasawa namang iwan? Hindi pa nga nagigising ang bata. Hindi ka pa nakakabawi sa kanya. Patila na ang ulan kapag hindi na nito na ituloy ang sasabihin dahil mabilis niya itong iniharap sa kanya. Mabuti pa itali na lang kita para hindi ka na makaalis pa. Anong ibig mong sabihin? Whether you like it or not, you will marry me. Anya habang may ngiti sa labi. Sapat na siguro ang ilang oras na binigay ko sa iyo para mag-isip ka. Pero hanggang ngayon, wala pa rin kaya ako na. Pero mabilis niyang tinakpan ng labi ng babae gamit ang isang daliri. Wala ka nang magagawa pa. Aalis lang ako dito kapag kasama na kita. Sabay nating pupuntahan ng anak natin. Natameme na lang si Claire. Siguro dahil na rin sa takot na baka kung ano pa ang kanyang masabi. Nang matapos ang ulan, umalis na silang dalawa sa bahay ni Claire. Habang nasa biyahe, tahimik lang ang dalawa hanggang sa si Claire na ang nagsimula ng usapan. Natatakot ako na muling humarap sa mga magulang mo. Alam na nila ang totoo at tiyak na... Ngayon ay wala na silang magagawa. Hindi rin naman nila ako mapipigilan sa kung anumang magiging desisyon ko. Habang nakikipag-usap sa kanya, focus pa rin ito sa pagmamaneho. Para tuloy gusto na lamang ni Claire na bumaba na lang ng sasakyan kaysa muling humarap sa mga magulang ng lalaki. Pagdating nila sa hospital ay naunang bumaba ang lalaki at pinagbuksan siya nito ng pinto ng sasakyan. Sinigurado pa nga ng lalaki na hindi na siya tatakbo papalayo, kaya siya na ang nauna nitong pinalakad. Pagdating nila sa hospital room ng anak, nandoon pa rin ang mga magulang ni Frost. Nayuko na lang siya dulot ng hiya para sa mga ito. Patawarin mo ko sa mga nasabi ko sa'yo. Hindi mo naman ako masisisi, di ba? Nag-angat ng tingin si Claire. Hindi rin siya makapaniwala sa sinabi ng ginang. Ayos lang naman po kung... Tama ang anak namin. Kailangan ka ng anak ninyong dalawa. Kailangan ka ng bata. Ang hindi tama ay ang ginawa kong pananaboy sa'yo kanina. Kaya sana'y mapatawad mo ko. Dapat lang ho nakagalitan ako sa ginawa ko. Kaya hindi nyo kailangan na humingi ng tawad sa akin, ma'am. Si Claire sabay tingin sa anak na wala pa ring malay. May napag-usapan na kaming dalawa. Sumingit sa usapan si Frost na tila ba hindi na ito makapaghintay pa. What is it, son? Tanong agad ng mami nito. Magpapakasal kaming dalawa ni Claire. Napaawang ang labi ng ginang.
Miski ang asawa nito nagulat na lang din sa sinabi ng anak nila. Nabibingi ba kami? Kung anong narinig nyo, yun na yun. That's good. So our apo will be truly happy. Napangiti na lang si Frost sa narinig nito habang si Claire ay tahimik lamang. Matapos ang saglit na pag-uusap, nagpaalam ang dalawang matanda na uuwi na muna. Kaya silang dalawa na lamang ni Claire ang naiwan para samahan ng bata. Nang unti-unting nagmulat ng mata ang batang si Ice matapos ang ilang oras na pagkakatulog. Daddy? Ang una nitong sabi. Agad namang nilapitan ni Frost ang anak at ito ay kinamusta. Pero ang bata ay nakatingin lang kay Claire na lumuluha na naman. Mami? Kung kanina ay lumuluha lang ang babae, ngayon ay napaiyak na ito at napahagulgol. Mabilis nitong nilapitan ng anak at niyakap. Habang pinapanood ang mag-ina niya na magkayakap, napapangiti na lang si Frost. Tsaka na lamang siya nagtaka kung bakit alam na ng bata na si Claire ang mami nito. Paano nitong nalaman? Paano mong nalaman na si Claire ang mami mo? Tanong agad ni Frost. Narinig ko po yung pinag-usapan ninyo kaya po ako tumakbo at nahagip po ng sasakyan. Wika ng bata. Nagkatinginan tuloy sina Frost at si Claire. I'm glad that you're now with us, Mommy. Napangiti na lang si Claire sa sinabi ng anak niya. Habang yakap niya ito, ay yakap rin siya ng bata. Wala tuloy pagsidla ng saya ni Claire ng mga oras na iyon. Ipinagdasal niya talaga yun na sana magising na ang anak niya. Nagising naman ito pero may kasama pang bonus. Alam na ng bata ang tungkol sa kanya at ang pinaka-pinagpapasalamat niya ay hindi galit ang anak niya sa kanya. Umattend noon si Claire ng isang party kasamang isang kaibigan. Pero sa kalagitnaan, bigla na lamang nawala ang kanyang kaibigan. Agad niya itong hinanap, ngunit hindi niya nakita. Hanggang sa nagising na lang siya kinabukasan sa isang silid na katabi ang isang lalaki na kilala niya bilang pinakababaero sa kanilang campus. Kung paano siya napunta doon ay hindi niya rin tanda. Baka gawa rin ng kalasingan kaya nakuha ng lalaki ang virginity niya. Mas tamang sabihin na naisuko niya. Ano pa bang magagawa niya? Kahit mag-umiyak siya, wala na talaga. Kailangan niya nalang tanggapin na wala na nga ang kanyang pinakaiingatan. Pero siguro kung hindi siya nagpunta sa party ay hindi mawawala yun. Mahirap man sila Claire, pilit siyang itinataguyod ng kanyang mga magulang. Kaya halos gumuho ang mundo ng mga ito nang malamang buntis siya, lalo na ng kanyang nanay. Ngunit magkagayon man, hindi siya itinakwil ng mga ito. Pero sadyang madaya yata ang mundo. Magkasunod na nawala ang mga magulang ni Claire dahil sa sakit ng mga ito. Sakit na hindi niya alam na meron pala sila. Sa tuwing kaharap kasi niya ang dalawa, parang napakalakas ng mga ito. Kaya nga hindi niya lubos akalain na may sakit pala ang mga ito. Inisip ni Claire na baka yun na ang parusa niya. Paano niya makakaya kung ang mga magulang niya lang ang nagsisilbing lakas niya? Simula nun ay hindi na pumasok pa sa kanilang university na pinapasukan. Dulot na rin ang unti-unting paglaki ng tiyan niya. Isa pa sa ipapakain nga lang sa sarili niya sa araw-araw, hirap na hirap siya. Kung pag-aaralin niya ang sarili, paano pa kaya? Kaya humantong si Claire sa desisyon na iwanan ng anak sa labas ng bahay ng ama nito matapos niyang makapanganak. Lumuluha niyang iniwan doon ng sanggol na hindi man niyang gustong gawin ay kailangan. Ayos nang siya lang ang mamatay sa gutom, wag lamang ito. Nagsikap si Claire. Halos 2 taon siyang nag-ipon ng ipapaaral sa sarili. Matapos iyon, bumalik siya sa kolehiyo at ipinagpatuloy ang naudlot na pangarap. At hindi lang yun para sa kanyang sarili, kundi para sa mga magulang niya at para sa anak niya na sa sandali muli silang magkita, maging proud dito sa kanya. Kaya hindi niya talaga inaasahan na magiging estudyante niya ang anak niya. Mabuti na lang talaga kahit hindi maganda ang simula nilang mag-ina, naayos pa ang lahat. May mga ilan mang kumontra at hindi nagustuhan ang muling pagtatagpo nilang dalawa ni Frost, ngunit meron namang nasiyahan. Isa na doon si Frost na buong akala niya magagalit sa kanya ngunit hindi. Bagkus ay hinayaan siya nitong makabawi sa anak niya. Yun nga lang hindi lang pala dahil siya ang ina ng anak nila. Kaya gusto nitong magpakasal sila. May gusto rin pala sa kanya si Frost at ayaw nitong mapunta pa siya sa ibang lalaki. Kaya naman pala, ngayon ay alam na niya. Sa tuwing naalala niya tuloy yun, napapailing at napapangiti na lang si Claire.
Aaminin niya noong unay nakatanggap siya ng mga hindi magagandang salita sa mga tao nang malaman nila ang kwento niya. Ngunit kalaunan, naintindihan din naman siya. Kaya nga hindi niya makakalimutan si Teacher Mian na unang umintindi sa kanya. Nakakalungkot nga lang na kinailangan nitong lumipat ng paaralan, pero kahit ganun, nagtatawagan naman sila. Sa ngayon ay masaya na si Claire. Wala na siyang pinagsisisihan. Hindi na rin siya naiiyak o nalulungkot sa tuwing may naaalala dahil maayos naman na. Kasama niya na rin kasi sa iisang bahay ang anak na si Ice. Paanong hindi makakasama kung kasal na nga siya sa ama nito? Mami! Why are you always here, anak? Kasi room to ng mami ko. Mahina na lang siyang natawa sa sagot ni Ice. Kada recess kasi, doon tumatambay sa room niya ang bata. Kasama nito ang isa sa mga kaklase. At take note, babae ang kasama. Ma'am, iyon ang itinawag sa kanya ni Pauline, ang kaibigan ng anak niya. Tita na lang, Pauline. Nahiyuko ito saglit, dulot na rin ng pagkapahiya, pero si Ice mahina lang na natawa sa inakto ng kaibigan. Napapailing na lang tuloy siya. Nang magbell na ay kaagad na umalis ang dalawa para bumalik sa kanilang classroom. Pagsapit ng uwian, sabay silang umuwi ni Ice sa bahay, kung saan naghihintay na pala ang mami at daddy ni Frost. Talaga makakalimutin na siya dahil sa dami lang ng gawain ng isang guro. Birthday nga pala ng asawa niya. Mabuti na lang at talagang nakaisip na ang mga magulang ni Frost kung paano ang magiging takbo ng surprise nila kaya wala ng problema. Pero habang wala pa si Frost, pinuntahan niya na muna ang bunsong anak niya. Binihisan ito para sa birthday ng daddy nito. Matapos magbihis, bumaba na siya. Dala si Baby Snow, ang bunso sa kanilang pamilya. Babae man ay napakadaya pa rin talaga dahil si Frost pa rin ang kamuka. Ngunit ano bang magagawa niya kung sadyang malakas ang kanyang asawa? Happy birthday, Daddy! Anila nang bumukas ang pinto at iniluwa noon si Frost. Mabilis tuloy na nawala ang pagod sa mukha ng lalaki, lalo na nang mapatingin sa kanya na karga ang bunso nilang anak. At sa kanyang tabi, nandoon naman ang panganay nilang si Ice. Thank you for this. I really appreciate it. Iiyak na yan. Pangaasar pa nila kay Frost. Make a wish, Daddy. Ngunit imbis na mag-wish ay napatingin lamang sa kanilang asawa tsaka ito napangiti. Ibinigay niya na muna sa Baby Snow sa babysitter nito. Naunang kumain ng mga magulang ni Frost at ang anak nila habang silang dalawa naiwan na nag-uusap. Bakit hindi ka nag-wish? Dahil wala na ako mahihiling pa. Nandito na kayo. Nahampas niya na lamang ang asawa sa balikat dahil sa naging sagot nito. Pero deep inside, kilig naman talaga si Claire. Thank you for coming back, Han. Salamat sa pagbawi. Napangiti na lang siya. Maglalapat na nga sana ang labi nilang dalawa pero biglang may sumigaw. Pagtingin nila ni Frost ay si Ice lang pala, ang kanilang panganay. Istorbo. Kunwari inis na sabi nito sa anak pero tumawa lang ang bata. Sorry, Daddy, mamaya na lang kapag kayong dalawa na lang ni Mami. Hay, mga bata nga naman, madami nang nalalaman. Hindi pa rin talaga nawawala ang pagiging makulit. Well, at least ngayon, hindi na lang siya isang guro ni Ice, kundi mami na din ito. Kaya nga tulad ni Frost, wala na siyang mahihiling pa. Kasi ang pangarap niya ay natupad na. At yun ay ang magkaroon ng sariling pamilya na masaya, nagkakaunawaan at higit sa lahat, mahal na mahal ang isa't isa.